Isang mapagpalang araw po mula sa aming punong guro, mga kapwa ko guro, at mga kawani ng paaralang elementarya ng Kaytumigulod. Tunay nga po na napakahalaga ng araw na ito sapagkat narito po kami upang ilahad sa inyo ang State of the School Address ng paaralang elementarya ng Kaytumigulod sa taong panunuang 2021. Ano nga ba ito? Ito ay ang paglalahad at pag-uulat ng mga pagbabago, pag-unlad, at iba't ibang achievements at accomplishment ng ating paaralan. Tara na po at samahan po ninyo kami, mga minamahal naming mga magulang, mga mag-aaral, at mga kapwa ko mamamayan sa Barangay Kaytume at Barangay Gulod. Tungayan po natin ang State of the School Address ng paaralang elementarya ng Kaytumigulod sa taong panunuang 2021. Nais po naming ipabatid sa inyo ang mga pangyayaring nagaganap sa ating paaralan sa loob ng isang taon. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na mayroon tayong kinaharap na pagsubok dulot ng pandemyang COVID-19. Ito po ay napakalaking hamon para sa atin at higit sa lahat sa kagawaran ng edukasyon. Gayunpaman ay hindi kami sumuko. Bagkos ay mas lalo pang nagpursige ang kagawaran ng edukasyon at ang ating paaralan para mabigyan ang mga mag-aaral ng isang dekalidad na edukasyon. Sinisika po namin mga guro na magampanan ng maayos ang aming mga obligasyon at tungkulin sa paggabay sa mga mag-aaral sa pamumuno ng aming punong guro, Ginang Eugenia P. Certes. Katuwang ang mga kawani ng paaralan, LGUs, tulad ni nakagalang-galang Gerald A. Anyain, punong barangay ng Kaytume, at kagalang-galang Reynante M. Arambulo, punong barangay ng Gulod. 10 ng kanilang mga sangguniang barangay, ating mga stakeholders na palaging nakasuporta sa ating paaralan upang masigit itong mapaunlad. Muli, samahan po ninyo kami upang may bahagi ang nilalaman ng SOSA 2021 ng paaralang elementarya ng Kaytumigulod. Formal na pagsisimula ng ating palatuntunan, sabay-sabay po nating awitin ng may pagmamahal, paggalang at may pagpupugay ang ating pambansang awit, Ang Lupang Hinirang. Ito po ay susundan ng panalangin ni Ginang Violeta D. Magigad. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magdidinig. Lumang ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mga magulang, mga kapwa ko guro, bigyan po natin ng kapayapaan ng oras na ito. Ilaan natin ang ating mga isip, buksan
buksan natin ang ating mga puso, idalangin natin ang ating mga kahilingan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, Ama, salamat po sa araw na ito. Kaming mga mamamayan mo ay nagkakasamang muli sa isang mahalagang gawain na naiyatang mo sa amin. Sa kabila ng aming mga kalagayan sa panahong ito ng pandemya, ay patuloy kayong nagpapasikat ng araw sa mga may buhay. Nagpapaulan upang sumibol ang mga damo, ang mga halaman at mga pananim, upang kami ay makapagpatuloy sa aming pamumuhay. Patuloy kayong umuunawa sa amin sa kabila ng pagbalewala namin sa mga aral na nais mong iparating sa amin sa panahong ito na ang salot ay aming kasama. Ama, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagagawa. Patawad po sa kakulangan ng aming mga puso na hanapin ang iyong kalooban. Ito po ang samo at dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Taas na ang pag-awit ng himno ng Calabarzon, nasusundan ang himno ng lalawigan ng Rizal, himno ng munisipalidad ng Binangonan. Ang
sa kapwa. Mapalad kami na taga-Rizal sa pamumuno ng mga taong may dangal. Rizal, Rizal, mabuhay, pangunahin kang lalawigan. Sa kultura at kabuhayan, pinagpala ng may kapal. Buhay namin nakalaan, maglingkod sa inang bayan. Lalawigan kang tangi-tangi, mahal namin magpakailanman. Lalawigan kang tangi-tangi, mahal namin magpakailanman.
ng kay tumigulod. Atin pong pakinggan na isang mensahe na magmumula kay Honorable Mayor Engineer Cesar M. Inares, punong bayan ng Munisipalidad ng Binangonan, na susundan ng mensahe na magmumula kay Kagalang-galang Gerald A. Anyain, punong barangay ng Kaitume, at Kagalang-galang Reynante M. Arambulo, punong barangay ng Gulod. Mapagpalang araw po sa ating lahat mula sa pamahalang bayan ng Binangonan. Napakataas ng pagpapahalaga ng ating pamahalaan sa edukasyon ng ating kabataan dahil katulad ng marami, naniniwala tayo na ang edukasyon ay isa susi sa isang maunlad na bayan. Kaya isa sa mga programa ng ating pamahalaang bayan ang pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga kabataan pagdating sa kanilang pag-aaral. Sa kasalukuyang pandemya na ating nararanasan sa ngayon, lahat tayo ay apektado. Subalit sama-samang pagkilos ng bawat sektor ng ating pamahalaan, may tatawid natin ito sa ligtas at tamang pamamaraan. Katulong ang ating mga agapay sa DepEd, sa Health Office at Interagency Task Force. Kaya nating patunayan na magpapatuloy ang edukasyon sa ating bayan dahil sa iisang pagkilos ng pamahalaan, mamamayan, kabataan at mga gurong handang magapay sa lahat ng sitwasyon. Ang pamahalang bayan ng Binangonan po ay patuloy na sumusuporta at susuporta sa lahat ng adhikain ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa sangay ng dasal. Kaugnay po ito sa layunin na pagpapatuloy ng klase sa kabila ng pandemyang ang kalusugan na ating nararanasan sa ngayon. Ang lahat po ng paghahanda kaugnay sa pagbubukas ng klase ay ating binibigyan pansin kasabay ng ating kampanya sa ligtas at tamang pag-iingat pang kalusugan. Ligtas na mamamayan, ligtas na kabataan, at ligtas na karapatan sa edukasyon. Kaya't kaisa tayo sa paghahanda sa mga kakailanganin ng mga paaralan sa ating bayan, sa pagsasagawa ng iba't ibang paraan upang maitaguyod ang pag-aaral ng bawat kabataan dito sa bayan ng Binangonan. Muli, asahan po ninyo ang pamahalang bayan ng Binangonan kasama ang Sangguniang Bayan ay lagi inyong kaagapay, katulong at katuwang sa layunin ng DepEd Rizal na balang araw wala ng bata sa Rizal, partikular sa bayan ng Binangonan, ang hindi nakakabasa. Maraming salamat. Sulong Blue Rizal, sulong Binangonan para sa bata at para sa bayan. Isang mapagpalang araw at mabuhay sa ating lahat. Unang pasasalamat sa ating poong may kapal at sa mga kaguruan ng KJS sa panguna ng ating punong guro, Ma'am Emmy, sa lahat ng mga kasamahan ko sa panunungkulan, Sangguniang ng Barangay Gulod at sa mga kagawad. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po na bumubuo ng Sanggunian ng Barangay Kaitume sa panguna po ng inyong lingkod ay walang sawang susuporta at tutulong sa ating paaralan para sa ikauunlad at kaayos nito. Kaya kami po kasama ang lahat ay nagpapaabot ng suporta
at pagtulong sa inyo. Ano man pong aming makakayanan ay ibibigay namin sa ngalan po ng ating paaralan. Kaya umasa po kayo na ito ay aming gagawin para sa lahat. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Kay ganda, kay tatag, kay tumi. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga masisipag na guro ng Paaralang Elementarya ng Kay Tumigulod Elementary School sa pangunguna ng ating masipag, mabait na punong guro ng paaralan. Walang iba kundi Eugenia P. Certeza. Sa ngalan po ng Sangguniang Barangay Gulod sa panguna ng inyong lingkod, Kapitan Lorenante M. Arambulo. Patuloy na susuporta sa mga gawain at sa ikaunlad ng ating paaralan. Nakita naman natin ang improvement ng ating paaralan. Napakalaking pagbabago. Halos nandyan na lahat ang mga pasilidad na kailangan lalong higit ng ating mga batang mag-aaral. Kaya sa panahon man ng pandemya, lalo nating labanan at patuloy tayong magkaisa. Kaya umasa kayo na lagi kami nakasuporta sa darating pang panahon ng panuruan. Muli, sumaatin pong lahat ang Panginoon lumikha. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe mula kay Honorable Mayor Engineer Cesar M. Inares, Kagalang-galang Gerald A. Anyain, at Kagalang-galang Renente M. Arambulo. Ngayon po ay mapapakinggan natin ang mensahe buhat sa ating SK Chairman ng Kaytume, Ginoong Erwel Christian A. Abestano, at SK Chairman ng Gulod, Ginoong Gerard R. Tang. Magandang araw po bilang SK Chairman ng Barangay Kaytume at siyam ng aking mga kagawad ay taos puso at walang sawang sumusuporta sa paaralan ng Kaytume Gulod Elementary School sa proyekto nito at programa para sa ikagaganda ng ating paaralan. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga estudyante, sa ating mga guro, sa ating mga magulang. Alam naman po natin na nandito pa rin ang panganib dulot ng lumalaganap na COVID-19 na nagkaroon pa ng panibagong variant na lubhang mapanganib lalo na sa ating mga estudyante na lubhang naapektuhan. Alam din naman po natin na malaki na rin po ang naging sakripisyo ng ating mga magulang dahil sila po ang sumusubaybay sa ating mga mag-aaral upang sila ay makapag-aral ng mabuti. Kaya saludo po kami sa inyo mga parents. Hinihiling ng pandemyang COVID-19 na tayo ay maging mapagmatsyag sa pang-araw-araw nating buhay upang mabilis tayo makabalik sa pang-araw-araw nating gawain. May ilang bagay tayo at simpleng bagay o hakbang na pwedeng gawin upang mapabagal ang pagkalat o mapatigil ang pagkalat ng naturang virus. Siyempre, unang-una sa lahat, lagi tayong maghugas ng kamay. Panatilihin natin malusog ang ating pangangatawan. Lagi mag-face mask paglalabas ng bahay. Or mas mabuti pang magstay na lang sa loob ng ating tahanan kung wala naman tayong gagawing importante sa labas ng ating bahay. Basta laging tandaan, stay safe, stay at home. Maraming salamat po sa ating mga guro na patuloy ang pagsuporta sa ating mga mag-aaral na kahit ganito ang sitwasyon, patuloy pa rin po silang magbabahagi ng kanilang kaalaman. Yun lamang po at magandang araw sa inyo lahat. Ingat po lahat. Maraming salamat po sa makabuluhang mensahe na nagmula kay SK Chairman Erwel Christian A. Abestano ng Barangay Kaytume at SK Gerald R. Tamsi ng Barangay Gulod. Ngayon po ay ating panoorin at pakinggan ang entry ni Princess Marlene C. Diaz ng Kaytume Gulod Elementary School sa nagdaang patimpalak ng munisipalidad ng Binangonan ang Heritage Month Celebration entry ang sabi ni Lolo at Lola.
guys! Welcome to Princess Serye mula sa Paralang Elementarya ng Kaito Megulod. Friend, Princess Marlene C. Diaz. Huwag niyo po kalimutang pusuan and share! Sa kayo, ito'y tungkol sa sabi ni Lolo at Lola na tumatalakay sa mga salitang tanging sa bayan ng Binangonan maririnig. Mga salitang ito, siyempre, di naman ako papayag na di niyo malaman ang mga kahulugan ng mga salitang ito. Kung ready ka na, abay ready na din ako. Sis, tigilan ng laro, halika na at kakain na. Lola, nanalo pa ako sa larong ko. Paradyak mo na iyan. Lola, ano po yung pakaradyak? Yung pakaradyak ay ipaagaw. Iyan po pala yan, Lola. Sige po, ipapakaradyak ko na lang po ito sa mga kalaro ko. Aboy, princess, ikay pumarino. Ito, Lola. Masuklayan ka nga at ang bukoy nakasamburay. Alam niyo ba, nung unang panahon, pag may nagawa kang kasalanan, lagot ka. Ganda mo ng pet mo. Tiyak na bunta lang aabutin mo. Pero ngayon, dahil sa Republic Act 7610, dahil sa Child Protection Policy, kaya tatay, sir at ma'am ay hindi na kami nabubuntay. Ay anak, pang init naman, ba't ganyan ang iyong suot? Magkurto ka na lang. Lola, ano po ang kurto? Ay anak, ito ang kurto, ito ang isuot mo. Lola, ito po pala ang kurto. Princess, pumunta ka nga kay Aling Tekla. Itanghali na, wala pa tayong ulam. Ang nanay mo yata'y busy sa ML. Di nakakaramdam ng gutom. Bumili ka ng isda sa Magre-Regaton at doon ay murang-mura ang isda. Akin na po ang pera, Lola. Diyan sa nanay mo may pang ML. Tiyak na may pera yan. Nay, pahingi po ng pambili. Isda sa Magre-Regaton. Sandali lang. Umaatak ako! Victory! Ay ito, bumili ka kay Aling Tekla. Nalaman niyo na ang iba't ibang salita na mula sa bayan ng Binangon. At po sa mga mag-aaral ng KGS, Kulang at Guro. I love bayan ng Binangon. Salamat sa panonood sa Princess Serye. Di, huwag kakalimutang pusuan and share! Bye! Maraming salamat, Princess Marlene C. Diaz, ang ating representative sa ginanap na Heritage Month Celebration sa Munisipalidad ng Binangonan. Kung natatandaan po natin na tayo ay nagkaroon ng dry run SCP. Isa po si Ginang Mary Ann A. Apiado sa nakapanayam, kaya po maririnig natin muli ang mensahe buhat sa kanya. Nasusundan ng mensahe mula sa ating bagong SPG Chairman, Juan Miguel L. Pligaria,
At nagkaroon din po tayo ng barangayan para sa bawat bata bumabasa o yung tinatawag nating BRB4 at ang mensahe ay maririnig natin mula sa isa sa mga community-based tutor volunteer, Ginoong Carl Kevin L. Sison. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Mary Ann Apiado, nanay po ng isang grade 1 at grade 6 student sa Kaitomigulod Elementary School. Sa ngalan po ng kapwa kong mga magulang, taos puso po ang aming pasasalamat sa mga masisipag na guro at punong guro ng ating paaralan. Dahil sa kabila ng pandemya na ating kinakaharap, sinisika pa rin nila na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral para matuto. At bilang magulang po, naririto lang po kami para suportahan ang mga guro at ang ating paaralan. Para sa ikabubuti at ikapagtatagumpay ng distance learning na ito. Sisikapin ko po na maturuan ang aking mga anak sa bahay, maging ang ibang mag-aaral na malapit sa aming bahay. Sa ganitong paraan po ay maipaparamdam namin ang aming suporta sa ating mga guro at paaralan. Na talagang sinisika po na may pagpatuloy ang pag-aaral ng aming mga anak. Na kahit na maraming pagsubok ay hindi naman natin masasabi na tayo ay iwan pagdating sa kalidad ng edukasyon. Muli po, maraming salamat sa mga guro, punong guro at sa paaralan ng KGS. Saludo po ako sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Una po sa lahat ay nais ko pong bumati ng isang mapagpalang araw. Lubos po ang kasiyahan na aking nadarama na makabilang sa programang ito ng ating paaralan upang magbigay ng isang maikling mensahe. Ito po ay isang malaking karangalan para sa akin at sa aking pamilya. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat ang kasalukuyang problema na ating kinakaharap, ang COVID-19 pandemic. Marami ang nawalan ng trabaho, mga minamahal sa buhay, at pag-asa na magpatuloy pa sa buhay. Nagdulot po ang pandemyang ito ng malaking problema sa iba't ibang sektor ng tao sa lipunan at sa mga ahensya ng gobyerno sa iba't ibang panig ng daigdig. Naging isang malaking hamon po ito para sa DepEd at sa aming mga mag-aaral, guro at mga magulang. Ngunit hindi po naging dahilan ang mga ito upang kami ay tumigil at sumuko. Nagsilbi po itong hamon upang may pagpatuloy namin ang pagsusumikap na tumuklas ng karunungan sa tulong ng aming mga guro at mga magulang. Kahit na po kami ay nasa loob ng tahanan sa taong panuroang 2020 hanggang 2021 dito po sa aming paaralang KGS. Natutuwa po ako at nagpapasalamat sa aming mga guro na walang sawang nagsasakripisyo at naghahatid ng serbisyo para sa aming mga mag-aaral. Sa kabila po ng panganib sa kalusugan, ay sinikap po ninyo na magampanan ng tapatang inyong tungkulin. Sa kapwa ko naman mag-aaral, alam ko na mahirap ang ganitong sitwasyon, pero kailangan nating mapatuloy at tangkilikin ang makabagong sistema ng edukasyon hatid ng ating inang paaralang KGS. Suportahan ang mga programa at gawain. Ating ipagkaloob ang lubos na tiwala sa kanila. Ang suporta na mag-aral tayong mabuti at sundin ang kanilang mga payo sa kabila ng problemang dulot ng pandemya ito. Naniniwala po ako na ang lahat ng problema ay kaya nating malagpasan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa pagtatapos po ng aking mensahe, ay hangad ko po na batiin kayo. Mabuhay po ang punong guro at lahat ng mga guro ng ating paaralan. Saludo po ako sa inyo. Sulong KGS, sulong edukalidad. Sulong Batang Rizalino. At higit po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa poong may likha sa walang sawa niyang pagmamahal sa atin. I love KGS. Mabuhay po tayong lahat. Love mo yung feeling. I love KGS. Pero ito pakinggan na natin. First of all, I would like to thank all of the amazing teachers, headed by their very passionate and hardworking principal, Mrs. Eugenia P. Sortesa, for this opportunity to share my experience in BR4 program. Teaching children is my passion when I was 13 years old because gusto kong sundan ang footstep ng mami ko, which is being an elementary teacher. Noong hinikayat kaming maging volunteer ng BR4 program,
ay walang panghinayang namin itong tinanggap, hindi kumot makatulong sa mga bata but also masuklian ang paghihirap ng mga guro noong kami naman ang nangangailangan. In this kind of teaching, I've experienced many challenges like maging mapagpasensyang tao dahil kung hindi namin ito gagawin, hindi natin matuturuan at matutulungan ang mga bata nangangailangan. At syempre, hindi rin mawawala ang mainis sa mga bata. Kumbaga, ito ang magiging way para mas pagbutihan pa ang pagtuturo sa kanila. And also, to be an understanding people. Is it because sometimes I used to lose my cool with their excessive naughty behavior, but I had to be polite as well as for not to hurt their innocent mind. I had to be more loving and also caring, for they were like pure budding flowers. So, at the end of the day, the kids or children is the people of tomorrow. So if we can teach them, they also help the society and at the same time. That will be all. Thank you. Po ay ating pakinggan ang isang makabuluhang mensahe na magmumula sa ating PSDS, Sir Nicanor Macarulay and Ma'am Priscilla B. Jose. Nasusundan ng isang mensahe mula sa ating School OIC, Ma'am Ellen A. Dominguez. Maraming salamat sa ating tagapagpadali ng palatuntunan. Isang mapagpalang araw. Una, pagbati natin sa ating mga partners sa public service, ang ating mahal na punong bayan, Honorable Engineer Cesar M. Inares. Kasama siyempre ang ating mga masisipag na kapitan, Honorable Gerald Anyain o Barangay Caytume, Honorable Reynante Arambulo o Barangay Gulod. Of course, we have here also our GPTA President, Ma'am Nerissa A. Arambulo, the host principal, Ma'am Eugenia Amy Certeza, our teachers, staff, parents, learners, and supporters. Mabuhay! Isang pagkakataon na tayo maimbitahan upang saksihan ang inyong State of the School Address ngayong pagtatapos ng school year 2020-2021. This is an opportunity to report the achievements and accomplishments of the schools through the collaborative effort and teamwork of each and everyone. Success is possible. It is two important elements. Teamwork and collaboration is already internalized in the process of implementation of the school programs and projects. Sa nagdaang school year 2020-2021, kung wala nito ay imposible nating makamit ang tagumpay na inaasahan para sa ating mga nakaplanong bithiin. Ang nakamit na tagumpay na ito ay hindi makakaila sa pagtutulungan at malasakit ng bawat isa para mapabuti ang paghahatid ng edukasyon sa ating mag-aaral ng may kalidad sa gitna ng pandemya. With that, the sub-office salute your heroic deeds and selfless service to our constituents, ensuring that our deliverables be extended with quality. The previous failure will serve you as your basis of learning to make a refinement and improvement on the process of your action. So may mga pagkakataon na yung mga nakaplano natin ay hindi siyang nangyayari doon sa mga inaasahan natin. Bunga ng mga estratehiya, mga methods na ginamit natin, kaya't andi dito yung pagkakataon upang mag-reflect, mag-meditate, magkaroon ng malalim na pagsusuri kung saan bahagi o aspeto tayo nagkaroon ng diferensya. Ano po? Kaya't sabi nga, ang SOSAC ito ay isang right forum and venue to discuss the adjustment to comply to the principle of the total quality management. Sa pamumuno ng inyong school head, Ma'am Amy Certeza, ay hindi malalayo na maayos natin ang lahat ng mga di inasahan na nangyari nung nakaraang taong pampanuruan. Ang sabi nga po doon sa isang quotation na natutunan ko sa aking mentor, yung kauna-unang kong district supervisor, what is wrong must be set right, and what is right must be kept right. Hindi pwedeng ang pwede na, kailangan pwedeng pwede.
talagang kabalikat na sa atin, sa paggawa natin, sa pagtugon ng ating trabaho, na dapat ang trabaho natin ay mayroong kalidad na dinadala. Naroon lagi yung sinasabi natin, quality outputs. Kaya't alam natin sa gitna ng pandemyang ito ay maraming mga bagay na gumugulo sa ating isipan at nakasisira sa ating focus para sa makapag-perform tayo sa inaasahan ng ating mga constituents, ng ating mga kababayan. Kaya't tuloy lang po tayo. Kaya sinasabi nga, naalala ko yung sabi ni Albert Einstein, our life is just like a bicycle. To keep you balanced, you must keep moving. So, ang mundo patuloy na umuikot, ang araw ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. Kaya't ang ganito man ang sitwasyon natin, kinakailangan ang buhay ay magpatuloy. So, siyempre, yan ay sa patnubay at gabay ng ating Panginoong lumikha. Ang sabi nga doon sa isang awitin, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So sa ating mga partners, wala pong bibitaw, magtulong-tulong po tayo, magkapit kamay, at sikapin natin yung ginawa nating paglilingkod, pagtutulungan, yung bayanihan spirit na talagang buhay na buhay noong nakaraang school year ay paitingin pa natin upang nang sa ganon, ang alam natin, ang sa huli, ang makikinabang nito ay ang ating mga mag-aaral. So patuloy po tayo sa ating wagas na paglilingkod dahil alam natin, ang lahat ng ito ay para sa ating mga bata, para sa bayan, at sa huli ay kapurihan at kadakilaan ng ating Panginoong lumikha. Marami pong salamat at pagbati sa inyong SOSA. Thank you. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang araw na ito ay isang napakahalagang pagkakataon upang atin pong mapakinggan the school's accomplishments, and this serves an opportunity to inform the school's stakeholders and school-based community to know how things were going in the school, including plans and improvements accomplished this school year 2020-2021. Ang pampinid na pag-uulat ng kalagayan ng ating paaralan na ibabahagi sa atin ng ating mahusay na punong guro sa kanyang SOSA or the State of the School Address, and I would like to take this opportunity upang atin pong pasalamatan ang mga naging katuwang ng ating paaralan as a way to acknowledge the people in an organization and as an individual sectors who extended assistance for the delivery of quality education sa kabila ng mga challenges na kinaharap at kakaharapin pa po natin sa panahon ng pandemya sa kabila ng hamon ng makabagong panahon. Narito po tayong lahat patuloy na lumalaban from the DepEd family, our brilliant school head, together with the teaching and non-teaching personnels, the LGUs, sa pangunguna ng ating mahal na Governor, Honorable Nini Inares, gayon din sa ating mahal na Mayor, Honorable Engineer Cesar M. Inares, at Vice Mayor Cecilio M. Inares at ng Sangguniang Bayan. With the community involvement of our kapitan ng barangay at mga kagawad, kasama din po ang ating non-government organizations, private sectors, parents, students, and other stakeholders handed together. Kapit-bisig ika nga, and adopted with this new normal in delivering quality education is a success. Lumaban or laban lang po, patuloy na magtulong-tulong from the financial assistance
to human resource provisions as you have all extended have gone so far. From unexpected crisis in this pandemic, nakasurvive po tayo. Dahil sa nariyan po kayo, tayong lahat ay naririto. We shared responsibilities for our school in developing lifelong learners. Dahil napakahalaga po ng edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Education is the key to success, and I know for the plans and projects and targets for the next school year 2021-2022, we will focus on school development, personnel development, physical facilities development, and PPAs or the programs, projects, and activities. So dearest stakeholders, kayo pong muli ang aming kasangga dito. Maraming salamat po sa inyong mga pagtulong sa ating paaralan. Patuloy po kayong pagpalain ng ating poong makapal. Hugs and prayers for our good health and protection. God bless us all. Congratulations. Job well done. Saludo po ako sa inyong lahat. Akap pa more. To God be the glory. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan ng ating punong guro at 15 guro, ipinaabot ng paaralang elementarya ng Kay Tumigulod ang taus-pusong pasasalamat namin sa mga lokal na pamahalaan, non-government organization, NGOs, stakeholders at ilang individual sa lahat ng pagsuporta tungo sa pagbibigay ng mga oportunidad pang-edukasyon para sa ating mga mag-aaral sa gitna ng pandemya. Lubos ang aming pagtanaw ng pasasalamat sa pamunuan ng pamahalaan at iba pang katuwang namin sa pagsiguro ng kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga magulang sa ganitong sitwasyon. Ang nag-uumapaw na suporta na ito ay naging daan sa tagumpay ng 1 taong panuruan na ating naitawid sa kabila ng mga pagbabago patungo sa normal. Ang pagbuhos ng ganitong tulong at suporta mula sa inyo ang inspirasyon at sandata upang maging masigasig na magampanan ang aming mga tungkulin at nang makamit ang mga adhikain ng ating kagawaran. Gayon din ang patuloy na pagpatnubay sa ating mga guro at mag-aaral upang ligtas na maipagpatuloy ang edukasyon. Asahan niyo po ang tuloy-tuloy at mas maayos na paghahanda para sa pagbubukas ng susunod na taong panuruan. Kaakibat nito, kami po ay nananawagang muli sa organisasyon at institusyon na bukas palad na makipagtulungan dahil ang adhikaing nagkakaisa ng marami ay siyang magiging susi para malampasan natin ang mga hamon na ito ng pandemya. Ayon nga po sa kasabihan, it takes a village to raise a child. Ito po ay atin ang napatunayan at alam ko pong tayo ay handa upang kahit sa mahirap na sitwasyon ay nakapagbibigay tayo ng pag-asa sa ating kapwa, lalo tigit sa ating mga kabataan. Sa pagkakataong ito, kayo po ay aming inaanyayahan na ating pong mas palakasin ang ating ugnayang pampaaralan at mga kasapi ng pamayanan. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng poong may kapal.
Maraming salamat po sa makabuluhang mensahe mula sa ating PSDS, School OIC, Ma'am Ellen A. Dominguez. Ngayon po naman ay ating panoorin ang ating naging representative sa nagdaang patimpalak ng Binao ng Tourism na The Joy of Teaching at nanalo po ang ating gurong si Ginang Ofelia J. Discutido ng ikatlong pwesto. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Ofelia Jaime Discutido, guro sa mababang paaralan ng Kaito Megulod. Halina po kayo at tumhayan ninyo ang kwento ko, inspirasyon mo. Bago ko po nakamit ang pangarap ko na maging isang guro ng pampublikong paaralan, marami akong hirap at sakripisyo na pinagdaanan. Pinagsabay ko ang pagtatrabaho sa Bugidin Sispekilo na ngayon ay Ruggers Garment Corporation bilang quality control at ang pag-aaral sa kolehiyo. Sa kabutihang palad ng mga sumunod na taon, ay napasok ako bilang student assistant sa Central Escolar University na may pribilehiyong half scholar. Nakatutuwa ang swerteng natanggap ko ng mga panahong iyon sapagkat sa mahigit 200 mag-aaral na kumuha ng qualifying exams, ay kabilang ako sa 2 pumasa. Ang pagkakataon to hindi pinalampas, pinagbuti ko ang aking pag-aaral at pagtatrabaho upang hindi mawala sa akin ang pagkakataong makatapos at maging isang ganap na guro. Nang mga panahong iyon, kabahagi din ako sa mga community outreach program ng CEU na regular na nagtuturo at nagpapakain ng mga street children sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang gawain ito ay isang kaligayahan sa aking puso at hindi ko malilimutan na kahit sa ganitong simpleng paraan ay makatulong sa mga batang kapo sa pagmamahal at kalinga. June 1990 hanggang 1991, nagturo ako sa isang pribadong paaralan sa Golden Values School sa Novaliches, Quezon City. Taong 1992 hanggang 1994, nakapagturo naman ako sa Potrero Elementary School. At sa panahong iyon, nakita yata ng aming punong guro at district supervisor ang aking dedikasyon sa pagtuturo. Kung kaya't nung matapos ang commencement exercises ng paaralan noong March 1993, ay ginawaran ako bilang outstanding teacher. June 2001, nagturo naman ako sa Sitio Tapayan Elementary School sa Taytay Rizal hanggang 2015. Nagsilbi ako sa paaralang iyon na may 15 taon bilang kinder at grade 1 teacher. Mahirap sa isang tulad ko ang madestino sa paaralang ito dahil sa nagmurian ako sa isla ng talim araw-araw. Kailangan kong bumilis ng mabilis at maaga upang hindi maiwan ng bangka. Maiwasan ang traffic sa daan at hindi mahuli sa maagang klase. Maraming mga pangyayari at pagsubok ang naranasan ko, pero hindi ako sumuko. May pagkakataon pa nga, pag-uwi ko sa hapon ay wala ng bangka na masakyan sa pretil ng Binangonan. Doon na lang ako natutulog sa pretil ng Binangonan. Dahil sa pagmamahal sa aking profession, ay pumasok pa rin ako kinabukasan. May pagkakataon pa rin na sinubok ang aking katatagan ng prinsipyo ng isang magkaroon ng problema sa eleksyon sa presinto kung saan ako na-destino. Naranasan ko mapalibutan ng isang grupo na gustong makaboto kahit na wala ang kanilang pangalan. Subalit ipinaglaban ko ang tama. Bilang kinder teacher, musika para sa akin ang tinig ng aking mga nag-aaral. Sa pinarinig ko na sila'y bumibigkas ng hila, umaawit ng unti-unti at unti-unting nakakabasa. Lalo akong nagiging inspired sa aking pagtuturo. Buong puso kong ipinagmamalaki na sa edad ko ito ay nakakasabay ako sa hamon ng makabagong paraan ng pagtuturo. Malakas pa rin ang aking katawan at isipan. Kung nasa puso natin ang pagtuturo, tunay na hindi natin alintana ang lumang hirap mula sa bagyo, mula sa init, mula sa hangin at lamig. Kahit anong alon sa puso ng mga mag-aaral, ang edukasyon ay magpapatuloy. Sa mundong sabik, sa pagkakapantay-pantay, ilagak ang bukas sa iyong mga kamay. Sa bawat salitang sambit ng iyong bibig,
bata, para sa bayan. Sulong edukalidad, sulong luwisan, para sa mga batang Rizalenyo. Maraming naghihintay sa ating pagtindig. Maraming salamat po. Ngayon po ay ating pakinggan ang isang bating panimula na magmumula sa ating School Faculty President, Sir Manuelo N. Chicote. Sa ating iginagalang na punong guro, ginang Eugenia Pisar Tesa, sa mga magsisipag na kapwa ko guro, sa dalawang sangguniang pambarangay, sa pamumuno ng mga magigiting at laging handang tumulong sa ating paaralan, kagalang-galang Gerald Anyain, punong barangay ng Kaitume, at kay kagalang-galang Reynate Arambulo, punong barangay ng Gulod, GPTA officers, mga magulang, stakeholders, mga mag-aaral, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ang COVID-19 ay nagdulot ng malaking panganib sa kalusugan ng mga tao sa buong mundo. At ito rin ay nakapagbabago ng paraan ng pamumuhay ng iba't ibang sektor ng tao sa lipunan. Malaking pagsubok at hamon ang ating naranasan para lamang may pagpatuloy natin ang takbo ng ating pamumuhay. Ang taong panuroang 2021 ay nagsalbing malaking hamon sa Department of Education kung paano may pagpapatuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral sa kabila ng panghanib ng pandemya. Pero sa kabila ng masalimuot ng mga pangyayari, ang kagawaran ng edukasyon ay sinikap na maging makabuluhan ang pag-aaral ng mga bata kahit na nasa loob sila ng mga tahanan. Sa pamumuno ng ating pinuno ng paaralan, kaagapay ang mga kaguruan mula sa kindergarten hanggang baitang 6, gayon din ang mga lokal na pinuno ng barangay, general PTA officers at volunteers ay naisakatuparan natin ng maayos dito sa ating pamayanan ang modular distance learning na kung saan nagkapit kamay tayo kasama ang ating mga stakeholders upang makarating sa mga mag-aaral ang mga modules na kanilang gagamitin. At sa loob ng isang taong pag-aaral at pakikibaka sa pandemya, ay ating nairaos sa maayos ang pag-aaral ng mga bata. Sa pagbubukas po ng susunod na taong panuruan 2021-2022, ay umaasa po kami muli sa inyong pagtulong, pakikiisa at pagmamahal sa ating inang paaralan upang patuloy natin makamit ang dekalidad na edukasyon para sa ating mga mag-aaral. At sa programang ito, ay samahan po niyo kami na panoorin, saksihan ang ulat ng ating paaralan sa pamumuno ng ating mahusay at butihing punong guro, ginang Eugenia Pisar Tesa, tungkol sa mga ginawang pagbabago, pang-unlad at mga proyekto. Huwag po kayong bibitiw, sama-sama po tayo hanggang matapos ang ulat ng ating paaralan. Maraming pong salamat at patuloy po nating dalangin na matapos na ang ating nararanasang pandemya. Mabuhay po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at mabuhay. Ang paaralang elementarya po ng Kaytumigulod ay nagsagawa ng iba't ibang pamamaraan upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral kaugnay ng pagsasagawa ng modular distance learning ngayong school year 2020-2021. Bagamat bago sa bawat isa sa atin ang ganitong pamamaraan, umisip po ang paaralan kasama ang ating sangguniang barangay, mga magulang, guro, SD Rizal, binangwanan sub-office at iba't ibang stakeholders upang sa ganon ay may pagpatuloy ang klase sa kabila ng pandemya kasabay ng pagsasaalang-alang ng kalusugan at kaligtasan, hindi lang ng ating mga mag-aaral, gayon din ang lahat ng bumubuo sa ating pamayanang pinaglilingkuran. Sa pagpapatuloy ng klase ngayong school year 2020-2021, minarapat po ng paaralan na bigyan ang mga mag-aaral ng dekalidad na edukasyon gamit ang new normal approach na natutunan ng ating mga guro mula sa iba't ibang webinars and trainings na dinaluhan nila online. Bumuo din po ang paaralan ng komprehensibong plano, katuwang ang ating school planning team at school governing council ng mga programs, projects, and activities
na angkop upang mas lalong paunlarin ang kakayahan ng ating mga mag-aaral, hindi lang sa pagbasa, gayon din sa pagbilang. Kaya't narito po at tunghayan natin ang accomplishment report ng ating paaralan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mabuhay. Isa sa programang inilunsad ng ating paaralan, ang BRB4 o Blue Rizal Barangayan para sa bawat bata bumabasa. Ito ay flagship program ng SDO Rizal na may advokasiyang darating ang araw, wala ng bata sa Rizal ang di marunong bumasa. Sa nakalipas na taong panuruan, mula nang inilunsad ang programang ito, naging matagumpay sa Kay Tumigulod Elementary School ang implementation ng programang ito dahil sa suporta at gabay ng ating mga LGUs at stakeholders. Maraming salamat po sa ating SB ng Kaytume at SB ng Gulod dahil sa walang kapaguran ninyong pagsuporta sa mga pangangailangan ng paaralan upang magawa namin maipagpatuloy ang layunin ng programang ito. At ilan sa mga target ng programang ito ay mapataas ang antas ng karunungan ng bawat pamilyang Pilipino at makabasa ang ating mga mag-aaral ng naaayon sa kanilang level. Target ng programang ito na maging matagumpay at makabasa ang bawat batang Rizaleño sa taong 2022. Tunghayan natin ang ulat ng ating punong guro at karagdagang impormasyon tungkol sa programang ito. Maraming salamat. Project BRB4 o Blue Rizal Barangayan para sa bawat bata bumabasa. Ito ay sa pangunguna ng ating team leader, Ma'am Wayna G. Dublada, guro sa ika-6 na baitang, kasama si Ma'am Victoria C. Gondra, guro sa ika-3 baitang. Sa pagsisimula ng klase, school year 2020-2021, nakapagtala po ang ating paaralan ng 25 na mga bata mula sa grade 4 hanggang grade 6 o may bahagdan na 13.36% na mga bata na kabilang sa antas ng kabiguan base sa ginawang pagtataya gamit ang PhilIRay. Mula rito, gumawa ng plano ang paaralan kung saan layunin na ang mga batang nasa antas ng kabiguan ay mabawasan. Layunin po ng paaralan na mula sa 25 na mga bata ay mas mabababa pa ito sa bilang na 15. Maraming hakbang ang naisagawa ng paaralan, kabilang na ang pagbibigay ng orientations and trainings on teaching beginning reading using Marunko approach, Claveria lesson, and Puller lesson approach. Kasama din sa gawaing ito ang ating mga community-based tutors, volunteer parents, and community volunteers na siyang magiging katuwang ng ating mga guro sa pagpapabasa sa ating mga mag-aaral. Ito ay upang mas lalo pang mabigyan ng higit na pansin ang mga batang nahihirapang bumasa. Ang mga guro ay nagsagawa ng close monitoring upang matutukan ang kanilang pag-unlad. Kabilang ang frequent home visitation, pagtatalaga ng mga reading hub, at pagbibigay ng karagdagang babasahin ay ilan lamang sa mga ihakbang na isinagawa ng paaralan. Gayun din, ang paaralan ay nagtalaga ng learning support aid sa tulong ng ating pamahalaang bayan ng Binangonan sa pangunguna ng ating butihing Mayor, Honorable Engineer Cesar M. Inares. Ito ay upang mas lalo pang paigtingin ang kampanya ng paaralan at ng Schools Division Office ng Rizal na balang araw wala ng bata sa Rizal ang hindi nakakabasa. At ngayon ngang pagtatapos ng school year, nakapagtala po ang paaralan ng 13 mga mag-aaral na nasa antas ng kabiguan na may bahagdan na 7.10% na lamang na mula sa 13.36%. Magandang araw po. Isa sa proyekto ng ating paaralan ay Project DESMAT o Developing Essential Skills and Knowledge in Mathematics. Layunin po nito na magkaroon ng kasanayan ang mga bata
sa 4 basic mathematical operations, especially the basic multiplication and division facts needed when they move on to more mathematical concept in higher grades. Nagsagawa po kami ng DD card test para makakuha kami ng datos sa mga batang non-numerates para mataya namin ang mga batang nahihirapan sa 4 operations, lalo na sa basic multiplication at division facts. At base po sa resulta, may 63 bata sa intermediate ang non-numerates. At sa tulong po ng aming butihing punong guro at mga guro, nilunsad po ang proyektong ito na DesMat, na upang ang bawat batang magtatapos sa paaralan ay masigurong may kasanayan sa 4 basic operations na ito. Sa ngayon po ay may 20 bata pa kami na patuloy na ginagabayan para sa kaganapan ng aming proyekto sa loob ng 3 taon. Salamat po sa mga magulang na katuwang namin sa patuloy na paggabay sa ating mga anak. Mahirapan po ang ating sitwasyon sa ngayon, pero sabi nga po, mathematics may not teach us to add love or minus hate, but it gives us every reason to hope that every problem has a solution. Project DeskMat, or Developing Essential Skills and Knowledge in Mathematics, sa pangunguna ng ating team leader, Ma'am Vilma M. Anyis, guro sa ika-4 na baitang, katuwang si Ma'am Viola M. Tolentino, guro sa kindergarten. Base po sa ulat sa pagtatapos ng klase School Year 2019-2020, ang paaralan po ay nakapagtala ng 63 out of 183 pupils or 34.43% from grades 3 to 5 ng mga bata na nakakuha ng 49% pababa na score mula sa DD Card Assessment Test na isinagawa sa pagtatapos ng klase 2019-2020. Dahil po dito, isa po sa isinagawang proyekto ang Project DeskMat ngayong school year 2020-2021. Ilan sa mga paghahanda na ginawa ng paaralan upang matulungan ang mga mag-aaral na mapaunlad ang kanilang kakayahan sa matematika ay ang pagbibigay ng mga karagdagang gawain na makatutulong sa kanilang pag-unlad upang matutunan ang tamang proseso ng pagmumultiply. Pagbibigay ng DD cards activities kasabay ng pagbisita sa mga tahanan at pagpapabasa ng multiplication table gamit ang flashcard. Ito ay upang madaling matutunan ng mga bata ang tamang sagot sa multiplication. Dahil dito, nakita ng mga guro na ito ay epektibong paraan upang mabilis nilang matutunan ang konsepto ng pagsagot sa DD cards. Nagkaroon ang paaralan ng quarterly monitoring. On the record, meron na lang po tayong 20 o may 10.93% bahagdan ng mga bata na mula sa 63 na batang mahina, ito ay bumaba sa 20 sa pagtatapos ng school year 2020-2021. Project AKA. Anak, kumusta ang pag-aaral? Ano nga ba ang project na ito? This Project AKA is a home visitation program of DepEd Blue Rizal, which aims to keep the learners connected to schooling. Ito ay isang gawain kung saan ang mga guro ay nagpupunta sa bahay na mag-aaral upang sila ay kumustahin at tulungan sa pagsasagot ng modules, lalo na yung mga batang laging behind. Mga magulang ng bata ay pareho nagtatrabaho. Walang kamag-anak na tumutulong, laging incomplete output, at yung laging muling magpasa ng output. Sa tulong ng Project AKA, ay nakita ang pag-angat ng bilang ng mga mag-aaral na nakatutugon sa takdang oras ng pagkuha at pagsusumiti ng kanilang mga natapos na aralin. Walang imposible kung magtutulungan at sama-samang paglilingkod. Lahat ay kakayanin para sa mga bata. Sulong Edukalidad, Sulong Blue Rizal, Sulong kay Tumigolod Elementary School. Project AKAP sa pangunguna ni Ma'am Jocelyn A. Dominguez, Team Leader,
at Sir Edwin A. Gondraneos, team member, kasama ang lahat ng mga guro mula kinder hanggang grade 6. Isa ang Project AKAP sa naging susi sa pagtatagumpay ng school year 2020-2021. Dahil dito, mas lalong natutukan ng mga guro ang mga batang higit na nangangailangan, lalo na ang mga batang walang relatives na maaaring tumulong sa pagsasagot sa modules. Mga bata na parehong working parents, mga batang hindi makapag-submit ng kanilang output sa module, at mga batang laging late sa pagpapasa ng module. Ito ang layunin ng Project AKAP na kung saan nais nating iparamdam sa ating mga mag-aaral na may kasama sila sa pagsasagot sa module. As for the record po, 100% ng ating mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 6 ay nabisita ng mga guro sa pamamagitan ng Project AKAP. 101 na mga learners ay 2 beses nabisita at 34 naman ang 3 beses na nabisita at na-monitor ng ating mga guro. Sa mga batang ito, 15 ang nagkaroon ng intensive monitoring upang makasabay sila sa kanilang mga kamag-aaral. Dahil sa proyektong ito, lahat ng mga bata ay nakapagpasa sa takdang oras ng pasahan, nakapagsagot ng tama sa kanilang module, at higit sa lahat, nakapasa sa lahat ng mga requirements na hinihingi ng ating mga kaguruan. Mapagpalang araw po sa lahat. Narito po ang aking ulat tungkol sa Project Teacher. Ang Project Teacher po ay Teaching Intensive Training to Sustain Educational Reform. Ito po ay isang paraan upang lalo pa mapaunlad ang antas ng kaalaman, kasanayan at tapat na paglilingkod ng mga guro para sa ating mga mag-aaral. Sa pamamagitan po ng mga inilunsad ng mga online seminars ng Kagawaran ng Edukasyon, DepEd Rizal, Binangonan Sub-Office at maging ng ating paaralan at mga pribadong sektor, madaling nakaagapay ang ating mga kapwa kaguruan sa hamon ng makabagong sistema ng edukasyon sa panahon ito ng pandemya. Tunay nga na lahat ng problema ay may solusyon. Kahit na gaano ito kabigat, sa tulong at paggabay ng ating Panginoon ay nagampanan ng ating paaralan ang hamon ng makabagong edukasyon. Narito po ang mga pagsasanay na ating dinaluhan kasama ang ating mga kapwa guro upang may katuparan at makaagapay tayo sa panahon ito ng pandemya. Project Teacher o Teachers Intensive Training to Sustain Educational Reform sa pangunguna ni Sir Manuelo N. Chicote, Team Leader at Ma'am Flora A. Arambulo, Member. Ang paaralan po ay may 14 na mga guro. 3 po dito ay Teacher 3, 4 na Teacher 2, at 7 Teacher 1. Pagdating naman po sa Teachers Professional Development, inilunsad ng paaralan ang Project Teacher o Teachers Intensive Training to Sustain Educational Reform na akmang-akma sa ating bagong new normal. Layunin nito na matugunan ang kinakailangang kaalaman ng mga guro sa education in the new normal. Ilan sa mga trainings and seminar na dinaluhan ng mga guro ay Learning Delivery Modality Course 2 noong September 15 to 22, 2020. Inset in the preparation of weekly home learning plan noong December 14 to 18, 2020. Webinar on teaching beginning reading using Marunko approach, Claveria method, and Fuller lesson approach. Layunin nito na maihanda ang mga guro sa bagong hamon ng pagtuturo. Nagsagawa din ang paaralan ng insets on creation of video lessons using PPT and mobile cellphone upang sa ganon ay magkaroon ng karagdagang kaalaman ang mga bata sa pamamagitan ng mga video na kanilang gagawin. Ngayon naman po ay tunghayan natin ang performance indicator ng ating paaralan.
Sa enrollment po mula school year 2019-2020, tumaas po ang bilang ng mga lalaking mag-aaral mula sa bilang na 223, ito ay tumaas sa bilang na 237. Samantalang, ang mga babae naman ay bumaba ng mula sa 210 na mag-aaral, ito ay naging 209. Sa kabuuan, ang enrollment po ay tumaas ng 3.36%. Ang lahat po ng mga bata ay nakatanggap ng modules, learning materials, and books na maaari nilang maging reference sa kanilang modular distance learning. Pagdating naman po sa teachers' educational attainment, malugod po nating ipinagmamalaki na 1 out of 14 teachers or 7.14% ay nakatapos ng master's degree. 8 teachers or 57.14% ay may units for master's degree, samantalang 5 teachers or 35.71% ang bachelor's degree. Out of these 5 teachers, 2 po sa kanila ang naka-enroll na sa master's degree ngayong school year. Pagdating naman po sa dropout rate, nakapagtala po tayo ng zero dropout rate kumpara sa nakalipas na school year na mayroong record na 0.69%. Gayun din po, ang paaralan din po ay nakapagtala ng 100% promotion rate kumpara sa nakalipas na taon na 99.44% na mga batang nakapasa at lumipat sa susunod na antas ng kanilang pag-aaral. Pagdating naman po sa learner-teacher ratio, ang paaralan po ay may ratio na 31 na mga mag-aaral sa kada isang guro. Maliban po sa grade 1 and grade 2, ang enrollment po sa ating paaralan ay within the enrollment parameters na naitalaga ng DepEd. Pagdating po sa contests and competitions, ito po ang ilan sa mga sinalihan ng ating mga mag-aaral. Participated in First Binangonan Heritage Month Celebration 2021. Participated in 2021 Sub-Office Virtual School Press Conference. Reading School Interactive Webinar 1 and 2. Webinar on the Youth Socio-Environmental Awareness and Responsibility. 2021 National Women's Month Celebration Essay Writing Contest. Gayun din, sa hani naman po ng mga guro, tayo po ay nakapag-uwi ng 3rd place sa The Joys of Teaching Video Making Contest. Ang paaralan po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ating mga stakeholders sa suportang patuloy nilang ipinagkakaloob sa atin. Sa kabuuan, umabot po sa halagang 44,275 pesos ang halaga ng mga goods na natanggap natin mula sa kanila. Muli po, pasasalamat po mula sa ating paaralan.
Narito po ang ulat ng ating paaralan pagdating po sa performance ng ating mga mag-aaral. Dahil po sa matagumpay na pagsasagawa ng mga programs, projects and activities ng ating paaralan, malugod po nating iniuulat ang resulta ng LOA o Learning Outcomes Assessment mula first quarter hanggang fourth quarter, kung saan makikita po dito kung paanong umunlad ang resulta ng ating mga programs, projects, and activities. Tayo po ay may enrollment na 446 mula kinder hanggang grade 6. Pagdating naman sa mga guro, bawat grade po ay may tig-2 guro na may kabuuang 14 na mga guro mula kinder hanggang grade 6. Ngayon po ay tunghayan natin ang summary average grade per learning area. Dito po, makikita po natin na mula grade 1 hanggang grade 6, ang subject na edukasyon sa pagpapakatao ang may pinakamataas na average grade per class. Samantalang, pinakamababa naman ang mathematics. Ngayon naman po ay tunghayan natin ang performance by subject area in all grade level. Dito po, mapapansin po natin na sa lahat ng asignatura, grade 6 ang may pinakamataas na average grade per subject per grade level. Ang average performance po per grade level ay 87.52%. Pagdating naman po sa performance per grade level in terms of their ranking, mapapansin po na grade 6 pa din ang rank 1 sa halos lahat ng subject. Ngayon naman po ay tunghayan natin kung paanong tumaas ang performance ng mga bata per quarter. Makikita po sa graph na pataas ang performance ng ating mga mag-aaral mula first quarter hanggang fourth quarter ng grade 1 hanggang grade 6. Ito po ay isang patunay na malaki ang naging epekto ng mga programang isinagawa ng paaralan para sa patuloy na pag-unlad ng ating mga mag-aaral. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa. Sa pagsikat ng araw, may dalang bagong pananaw. Naririnig mo bang busina? Palapit na ang pagbabago. Sama na, halika na. Go Education. May bagong paraan, mas madaming paaralan. Si teacher mas suportado, estudyante mas natututo. Trabaho tagumpay ang pupuntahan. Wow! Go Education. Sakay na't makiisa, sabay na hindi kaya kung wala ka. Lumalakas na ang busina, palapit na ang pagbabago. Sama na,
Sa pagsikat ng araw, may dalang bagong pananaw. Naririnig mo bang busina? Palapit na ang pagbabago. Sama na, halika na. Go Education. May bagong paraan, mas madaming paaralan. Si teacher mas suportado, estudyante mas natututo. Trabaho tagumpay ang pupuntahan. Wow! Go Education. Sakay na at makiisa, sabay na hindi kaya kung wala ka. Lumalakas na ang busina, palapit na ang pagbabago. Sama na, halika na. Go Education. May bagong paraan. Go Education. Paaralan. Go Education. Mas suportado. Go Education. Mas natututo. Go Education. Trabaho tagumpay ang pupuntahan. Wow! Go Education. Go Education. Go Education. Marami mang challenges ang kinaharap ng mga guro upang ito ay may sakatuparan. Subalit, ang mga gurong may puso mula sa paaralang kay Tumigulod ay patuloy na maglilingkod at tatalima sa ating mga sinumpaang tungkulin para sa bata at para sa bayan. Inaasahan po namin ang patuloy ninyong pagsuporta at paggabay para sa higit na ikauunlad at ikapagtatagumpay ng ating mga napaaralang elementarya ng kahit Tumigulod. Mas lalo higit para sa ating mga mag-aaral. Sulong Edukalidad, Sulong Blue Rizal, Sulong Bida 1, Sulong Batang Cages, iba ang may alam. Ako po ang guro ng palatuntunan, Ginang Belinda A. Dominguez. Ako po ang guro ng palatuntunan, Ginang Maria Viola M. Tolentino. Hirap umawit mag-isa, ang kasabay lumang gitara, parang walang saysay ang kilos ko sa mundo. Pero ang kinabukasan mo, tungkulin ba ng ibang tao, maganap ng entablado mo't kalaro. Pagmasdan ang pangyayari, gumana at gumalaw, lamang sa ihip ng damdamin, sabay-sabay nang sumigaw. Kilos kabataan, oras natin to, makialam, makijama, kilahok. Kilos kabataan, buhay natin to, ang mundong dinatnan, tayong magpatakbo. Makijam ka, pari ko. Gusto ko mang makiisa sa paglutas ng mga problema. Anong magagawa ng isang katulad ko? Pero ang kinabukasan mo, tungkulin ba ng ilang tao, makibahagi sa pag-ahe ng mundo? Huwag na pagmasdan ang pangyayari,
Gumalat, gumalaw, lamang sa init ng damdamin, sabay-sabay nang sumigaw. Kilos kabataan, oras natin to makialam, makidya, makilahok. Kilos kabataan, buhay natin to, ang mundong dinatnan, tayong magpatakbo. Makidya, kapatid ko, matuto kang makisaya, ang mundo ay magkaiba, sabay-sabay kung makiyay, makilahok, magpakilala. Kilos kabataan, oras natin to makialam, makidya, makilahok. Kilos kabataan, buhay natin to, ang mundong tinatan, tayong magpatakbo. Makidya, kapatid ko. Hirap umawit mag-isa, ang kasabay lumang gitara, parang walang saysay ang kilos ko sa mundo. Pero ang kinabukasan mo, tungkulin ba ng ibang tao, maganap ng entablado mo't lalaro. Pagmasdan ang pangyayari, gumalat, gumalaw, lamang sa ihip ng damdamin, sabay-sabay nang sumigaw. Kilos kabataan, oras natin to makialam, makidya, makilahok. Kilos kabataan, buhay natin to, ang mundong dinatnan, tayong magpatakbo. Makidya, kapatid ko. Gusto ko mang makiisa sa paglutas ng mga problema. Anong magagawa ng isang katulad ko? Pero ang kinabukasan mo, tungkulin ba ng ilang tao, makibahagi sa pag-ahe ng mundo? Huwag na pagmasdan ang pangyayari, gumalat, gumalaw, lamang sa init ng damdamin, sabay-sabay nang sumigaw. Kilos kabataan, oras natin to makialam, makidya, makilahok. Kilos kabataan, buhay natin to, ang mundong dinatnan, tayong magpatakbo. Kapatid ko, matuto kang makisaya, ang mundo ay magkaiba, sabay-sabay kung makiyay, makilahok, magpakilala. Kilos kabataan, oras natin to makialam, makidya, makilahok. Kilos kabataan, buhay natin to, ang mundong dinatan, tayong magpatakbo.